Yun ang musta. Init ng upuan ko. Init ng upuan ko. Inuupuan ni Kung Fu. Kung Fu. Kung Fu. Yan dito. Ayun yung lumapit. Si Kung Fu. Basta nakikita, napapansin niya naman sa mga video yung kulay black-white na kamong Kung Fu Panda. Anyway, so, ayun nga, musta. Saturday unboxing tayo. Alas 2. Ano pa, isang oras bago release yung video. Hindi talaga dapat ito yung ilalabas ko. Kasi meron na ako na order previously na na-cancel, na-order ko na naman, cancel. Kaso hindi dumadating. Hindi dumadating yung order na yun. Isa to sa mga nakalagay dyan. So, ito na muna unbox natin. Pero, alam ko may story rin to eh. Tingnan, hindi ko malala. Pagka bukas ko, saka makita. Masaya na yun. So, tingnan natin. Yeah. Sakit ng, sakit ng utak ko sa mga kakampi sa Dota. May mga nagdodota ba sa inyo? Sarap tayo magdota tayo minsan, Okay. So, okay. So, eto pala yun. Kaya, wait lang. Bago tayo pumunta doon, ang kuha natin dito is... Nasaan na? Yan. Okay. So, kuha natin is 2.3. Original is 2.9 or 3K. Pero nakuha natin around 2.3. Kaya ko siya nakuha, wala pa akong magnetic na 75 switch. Meron tayo nung 60%. So, kung ano ba difference, malaki ba difference ng magnetic? Hindi ko lang gusto yung tunog, pero yung feels halos parehas lang. Pero ito, buksan na natin. Sana. So, meron pa siyang box sa labas and box sa loob. Another magnetic switch na naman pala. Or, meron na ba? Hindi, wala pa. Alam ko wala pa. Ito lang. Dalawa pa lang yung magnetic ko eh. Pagkakatanda ko. Wala pa naman ako pinapamigay na magnetic keyboard. Oops. Tirahin na natin to kasi outer box naman to. Malamang meron ba siyang isa sa loob? Yeah. Okay. Ayun o. Jet 75. Jet 75. At kung napapansin nyo, ganda na. Hindi na siya masyado sira. Hindi masyado alanganin. Ay! Hindi ko na set up yung isang camera dito. Dalawa lang. Nakalimutan ko, pero okay lang. Okay lang. So, Jet 75, M-Choose. Pero nga tayo before, siguro mga 4-5 na yung ganito natin. Okay naman yung keyboard nila. Hindi siya yung sobrang lupit. Pero, alam mo, sumasabay naman siya sa iba. Yung price niya, ayos lang. Pero, titingnan natin. Kasi for magnetic, since medyo bago-bago siya, usually mas mahal talaga eh. Pero, tingnan natin. For 2.3. Pero, syempre, depende yun sa kung magkano yung mabibili. Yung box, simple lang. Itong sa labas. Tingnan natin sa loob. Tingnan ko ito na yung may mga white case and all that shades. Ayun na nga, meron na nga. So, medyo bago-bago kaka-release lang nitong mga to. Kadalasan ng mga keyboards na ganito, for more premium looking look, meron sila, naglalagay sila ng ganito. Ayan, meron silang manual ba to? Hindi ko maintindihan pero yan, meron ka niyan. Meron ka rin nito na nagpapaganda ng yung packaging. Okay, quick shortcut. And then, meron ka nung extrang box para sa mga abubot mo. Uy, ang ganda nung ang ganda nung braided. Uy, ang ganda nito Braided Type C to Type A. At bukod doon talagang meron ba siyang kita ba? Di kita sa camera eh. Meron siyang emboss na kalubog, di ba? So, emboss na M-Choose. Ay, ang ganda. Ganda nito. Ang ganda nung kapal ng wire. And, meron ka syempre yung, ito na ba yung switch? Feeling ko ito yung switch. Mamaya na natin titingnan. Ito standard na clip switch puller. Okay. So, punta tayo sa keyboard. Yan. Oh! Ay, wow! Ang ganda. Bigat to. Hindi. Kala ko aluminum eh. Okay. Wala pang ganun. Aluminum
na mechanical. Sakto lang. Dapat may, eto pala, dapat may iba akong o-orderin bukod dito. Hindi siya ganun ka-appealing kasi eto talaga yung pinili ko dahil papakita ko sa inyo. Ayan. So, eto yung pinili natin. Actually, mas mahal pa siya ngayon, 2.5. Kasi nakuha natin ng 2.3. So, meron siyang klase na ganito. Ayan o. Ito dapat yung hindi kita eh. Pero, meron na tayong gantong black na nabili dati. Kaya, hindi na ito yung pinili ko. Ito yung black na version nun. Kaya meron na akong ganyan na itsura. Kaya hindi nagkapas na tayo dyan. Kasi yan. Ito iba-iba na lang switch. Magneto switch. Siguro ito try ko. In the future malamang meron pa naman lalabas na ibang ganyan. Pero kinuha natin yung Star Magnet Switch. Kung ano man yun, malalaman natin. At ayun malamang yung kasamang nandun sa free accessories niya. So punta tayo dun. Uy. Kailangan ko na ibalik yung mga ano. Kailangan parang hindi ako space. Siguro pagkatapos ito, kasi dating ginagawa ko, pagka unbox natin ganyan, makikita nyo nakatambak na yan dyan o nakatambak dun. Kailangan ko i-reorganize. So after ko mag-unbox, ibabalik ko na lang ulit sa box kasi wala na akong lalagyan ng pwesto. Yun yung isa nating issue. Pero anyway, so yun, ibabalik ko na lang mamaya pagkatapos nito. Okay, so punta tayo dito at magta-thumbnail tayo na mabilis. Yan. Okay. Oops. Wala bang tumalo ng mga pusa? Wala. Okay. Uy, actually maganda naman siya. Decent naman siya for basic white keyboard. Ayan Okay, so Magento M-Choose Jet 75. Sound check. May difference ba to pag naglalaro dun sa mga like FPS games? Kasi sa mga kung standard na role-playing games or MMORPG or yung Dota or ganun, hindi mo mararamdaman. Feeling ko yung magnetic switch kasi mas mabilis yung trigger. Pero nagtry ako nung isa yung XE o yung 60% na ganun. Parang hindi ko naman naramdaman na may difference eh. Or baka sa skill base, hindi, pero wala eh. Halos wala akong naramdaman. Siguro kung meron very minimal. Pero ito. Wala kasi siyang wala siyang variant nung like nung standard na mechanic or standard switches na linear and clicky, tsaka yung linear clicky, tsaka isa, yung may haptic. Nalimutan ko. Pero yun, wala siyang ganun. Basta ang categorization niya ngayon for magnetic switch. Tactile yung hinahanap kong word. So, ang categorization ng magnetic is magnetic lang talaga. And kung papansin niyo, halos normal lang siya pakinggan kasi normal lang na siya. So, titingnan natin yung open natin siya. Ay, sige, buksan na rin natin. Sana hindi masira. Bago tayo pumunta doon, ayun nga. Hindi ko pala marinig. Sorry. Yun, hindi siya ganun ka pleasing sa pandinig. Pero malay natin, in the future, magkaroon siya ng magnetic switch na maganda yung tunugan eh. So yan, ito na yung libre. Kanina, tanggalin natin. Ang daling tanggalin. Wait, pwede bang kamay lang? Hindi pwedeng kamay lang. Tanggal tayo dalawa. Okay, so dito na naman tayo sa plating. Medyo marami-rami na yung plating. May sumasagot naman sa So thank you sa mga sumasagot sa kung anong type ng plate to, hindi ko rin sure. Pero yan, medyo bakal eh. Hindi bakal, pero ayun ang kunat eh. And then sa nagtatanong, nakikita nyo naman north facing siya. Tapos
hindi siya katulad rin ng yung standard na or yung normal na mechanical switch. Parang ilan pins ba to? 2 pins. And uy, wait lang. Liubog. Liubog yung switch na. Okay, so yun nga, going back, hindi siya yung normal na 3 pins or 5 pins kasi hindi ko rin alam kung paano, hindi ko pa na-research yun. Napadaan lang talaga sa akin to dahil hindi pa naman to dapat yung bibilin ko. Pero, ayan. So, 2 pins and mechanical nga siya, south facing. Pero yung ilalim mo, ang ganda ng itsura ng ilalim. Siguro yung keycaps, pwede mong palitan yung keycaps to. Kasi, itong keycaps na to, mag-work din naman katulad do sa mga standard na mechanical keyboard. So, pwede mong palitan. Wait. Oo, tama, pwede. Kasi ayun yung yung switch niya. Ay, yung keycaps niya. So, yun na yun. And then, ito yung itsura ng switch. Ilagay na natin. Balik na natin. Clip. Pwede mong baligtarin. I mean, kasi di ba? Try kong baligtarin. Gumagana rin siya ng baligtad. Siguro hindi diffuse niya lang yung ilaw. Actually, pwede siyang baligtaran no? Ito lang kasi, natatakpan mo yung ilaw pag nandito. Kita niyo yan. Versus ito, naka-open. Very minimal pero may impact yun, lalo na sa pag-ilaw ng keyboard mo. Lalo na kung gusto mo mailaw yung keyboard mo. Yan. Okay, so, balik na natin to. Punta na tayo sa keyboard uli. Para tayo nag-opera ng magnetic switch, magnetic keyboard. Okay, so sa taasan makikita natin, wala. Standard USB-C. Gilid, wala. Sa ilalim, meron nga tayong dual kickstand na matigas. Sakto lang. Hindi pala. Pwede na. Okay. Okay. And yung yung branding niya na M-Choose. So isa ilalim wala, basic. Feeling ko ito yung isa sa mga bagong generations ng kakalabas lang naman ng magnetic type na keyboards, no. So ito yung mga nauna, nakita niyo naman very basic pero pwede na. I-comment lang natin tong part na to. Ito sinasabi ko, dapat ganto. Kasi bakit ko pa maglalagay ng tatlong maliliit? Hindi mo naman pipindutin in reality, 'di ba? Hindi mo naman talaga pinipindot na yung isang button doon, which is yung another alt or another control. FN lang and then control. At saka ang ganda ng pagkakaayos nito. Kung ganito lahat ng standard or kung ganito lahat ng keyboards, mas madaling mas madaling mag-switch kasi iba nandito yung FN, minsan nandito, pero mas para sa akin mas pabor to kasi FN. Yung spacebar. Hindi mo nahahanapin. Ito na lang, katabi lang ng spacebar, FN, tapos kung ano man pipindutin mo. Wala lang, share ko lang. Kasi, iba yung FN, yung pwesto ng FN, yun lang. Pero, at saka maganda nga to, mas malaki, hindi mo naman kailangan. Kita mo, ito, may extra space ka pa dito. And then, for arrow keys, extra, del button, delete, diba? Standard, ito, maganda rin to. Feeling ko nga pwede sa panlaro ko to kasi, ayoko nung may halos dikit na kasi, pero kung 13 pa dito tapos yung delete. Anyway, so much for that. Testing na tayo. In-explain ko lang yung mas magagandang itsurang layout para sa akin. Baka iba yun sa'yo. Yun lang yun sa aking pananaw sa buhay. Okay, punta na tayo dito. Oops. Atin lang i-unlock si Mama Pegs. Yeah. Alright. Okay. So, tanggalin muna natin sa pagkakalagay yan. At itong Surface Pro, nagagamit na lang natin sa pag-unbox ng mga keyboard. Hindi na natin nagagamit sa paglabas. Kasi bumili tayo ng iPad mini. Okay. Tabilan natin to siguro dito. Okay. Kamukha to ng nung pinakaunang keyboard ko. First ever na una pa. Yung Faker. Kaya solid yun. Siguro kaya hindi rin ako tinamad. Kung nagkataon na pangit yung nabili ko pinakaunang keyboard, siguro may epekto yun. Baka hindi ako nag-unboxing ng mga keyboards ngayon. Kasi solid yung Faker.
Okay, so atras lang tayo ng onti. Oops, kasi para makita natin to. Kasi pag masyadong malapit, ang hirap mag-type. Uy. Yeah. Punta tayo dito. Ready na yan. Game. Okay. Tsaka, solid ang... Tayo nyo, lalabas kung ano yung pinalit natin keyboard. Ay, pinalitan natin lamesa. Okay, game. Sorry. Kumapit. Wait lang, sorry. Medyo dumikit. Ulit. Game. No? Pwede na. Pero ang ganda ng typing feels niya, lalo na sa mga linear boys dyan, mas mararamdaman nyo yung pagta-type, medyo kakagising lang natin, kaya gano'n. Kaya medyo may errors, parang bagya. Pero okay lang. Tsaka ang maganda to, may pailaw pa siyang K. Ba't K? Pero kasi M-Choose diba? Ito ba yung logo nila? Paano naging M-Choose to? Explain nyo sa akin, paano naging M-Choose tong K na to? Anyway, so for the price of 2,300 or ngayon pagka-check ko sa market 2.5, 2.6. Pero pero dapat may sale ngayon kasi nasaan tayo? Nasa 6,677 or 1530. Pero wala. Pero yun nga, abangan niyo na lang. Pinakamura ko nakuha, feeling ko sa akin, yun na, sa atin is nasa 2.3. So nagre-range ng 2.3 to 2.5. Palag-palag, again, bago to sa Pilipinas kasi unless na first time ko makakuha ng ganito. Pero sa akin, para sa akin, bago to sa mechanical keyboard, and feeling ko if trick mo matry yung mga ganitong klase, goods na rin siya. Pero pwede pa rin na standard. Pero para sa akin, goods na rin to. If balak mong pasukin yung mechanical keyboard / magnetic type of switches, very goods na to. Okay, so price point, design, quality, pasok na. Actually, exceed siya ng above average ng standard natin. So, very good. Okay, so M-Choose Jet 75. Dito na natin tatapusin. Bye-bye na guys. Babu.